center of it all. And Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Yes, Lord, hallelujah. And Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Lord. And Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of the church. Hallelujah. So Jesus be the center of your church. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus be God bless you, Brother Mike. the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Yes, Lord God. Jesus. May you be the center of this praise and worship this morning, Lord, as we give you glory. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God, for being with us. At the center of it all. Hallelujah. Let us bow our heads and let us pray to our Lord God. And let us give Him divine reverence this morning with humility and faith dahil narito sa ating kalagitnaan ng Kanyang presensya. Katulad ng ating inawit, may He be the center of His church this morning. Dear Lord God, Heavenly Father, we give you praise, we give you glory and honor. We are just so thankful, Lord, that your presence is with us this morning. Your word, Panginoon, na aming naririnig, ito ang aming buhay, ito ang aming kalakasan, at taglay nito ang Espiritu, Lord, na siyang nag-influence sa amin kung bakit kami narito ngayon, Lord God. It is your grace, Lord, na binigay mo sa amin ng iyong buhay. Kaya kami may buhay din sa umagang ito, Lord God. Taglay namin ng kalakasan, Lord. Ang lahat ng bagay na mayroon kami, Lord, is all because of you, Lord God. May you be the center of this church, the center of our life, Lord, and the center, Panginoon, ng lahat ng bagay na nasa amin, Lord. Kaya kami narito ngayon to give you praise, to give you glory, to give you honor, because you deserve it, Panginoon.
Nararapat lamang, Lord, na maitaas ka sa umagang ito, Lord God. Hayaan mo pong lumapit kami na may paggalang, Lord, sa iyong presensya, na mayroong pagpapakumbaba, Lord, at mayroong pananampalataya, Lord God. Hayaan mo, Lord, na maisantabi muna ang lahat ng bagay, lahat ng isipin, Lord, at ang buong atensyon ay sa iyo lamang maituon, Lord. Huwag po kaming tumingin sa kahinaan ng bawat isa, Lord, kundi sa iyong Shekinah glory, Panginoon, sa iyong liwanag, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa lahat ng bagay, and forgive us kung marami po kami mga pagkukulang, marami kaming kahinaan. Humingi po kami ng kapatawaran, Lord God. We thank you, Father, Lord, for a blessed youth convention na naatinan ng aming mga kabataan. Salamat din po sa lahat ng ginamit mo, sa lahat ng effort, sa mga sumuporta, sa mga nanalangin, Lord, in everything, maging sa aming pastor, nakakasama po nila, at sa mga nangaral doon, Lord, sa lahat po ng ginamit mo upang maging successful at pagpapala ang araw na yan para sa aming mga kabataan. Maraming salamat po, aming Ama, pinasasalamatan ka namin. Salamat din po, Lord, sa buhay din ng aming pastor. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanya. It is his sabbatical leave this month, but still, for your glory, Lord, nagmi-minister po siya nandun sa Bataan. We pray for him, Lord, sa kanyang may bahay, sa kanyang buong pamilya, Lord, na ikaw po ang mag-ingat palagi at ano man ang mga pangangailangan, ikaw po ang mag-provide, patuloy na magbigay ng kalakasan. Alam po namin na ang fivefold ministry ay gift mo para sa iyong iglesia, para ito sakdalin, Lord. And alam namin, Lord, the gift and calling are without repentance, Lord. Hindi mo po ito binabawi at alam kong ito ay para sa ikatitibay at isasakdal ng iyong mga anak, Lord. So bless our dear pastor, Lord, sampu na mga ginagamit mo po rin sa iglesyang ito upang ang iglesyang ito ay patuloy pong makapaglingkod sa iyo at makapagbalik ng papuri. Sa mga kasama naming nasa live Zoom meeting, hindi man namin sila makasama physically, Lord. May you extend your blessings to them, Lord, through this word, ang iyong presensya, ang iyong espiritu, ang siyang kumilos sa puso ng bawat isa na naabot po ng social media platform na ito, Zoom meeting, Panginoon. Sa mga narito ngayong umaga, Panginoon, ikaw rin po ang mag-extend po ng pagpapala. Kaya ko pong basahin ang mga salita mo, but the power, Lord, to bless each and every one of us, Lord, ay nasa banal na Espiritong kapangyarihan, Lord God. We ask for your grace and mercy na buksan mo po, Lord, ang aming mga mata ng pananampalataya. Alam ko pong ang bawat isa ay may mga kanya-kanyang challenges at mga pinagdadaanan. But still, we are here because we believe ikaw ang pinakamahalaga sa aming buhay. You are our provider. You are our Redeemer. You are our Lord, Lord God. Ikaw ang lahat sa amin, Lord God. And you deserve to be praised this morning. Sa lahat po ng mga pananagumpay, pinasasalamatan po namin sa iyo sa umagang ito. And everything, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo, maging sa pagbubulay-bulay po ng mga salitang ito. Hindi ko po alam kung paano ito i-break, but naniniwala ko ang Holy Spirit po ang siyang gagawa nito para sa bawat isa sa amin. Katagpuin mo po nawa ang pangailangan ng bawat isa. At sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo. It's good to be in the house of the Lord. And sabi nga, how good and pleasant it is to dwell together in unity. So, bago po tayo umupo, babasahin ko na po yung text na aking nais i-share ngayong umaga na nilagay po ni Lord sa aking puso. Basahin ko muna po yung main na context. Mamaya ko po basahin yung ibang part. Sa Ephesians chapter 1, verse 9, katulad po ng nabanggit sa title, The Mystery of God's Will Revealed to His Bride. So, merong hiwaga, merong nagmamay-ari ng hiwaga, at ito ay mahayag, hindi siya mananatiling hiwaga, at meron siyang ina-address na pagpapahayagan. So, kompleto po yan. And I believe, kung tayo po ay yung tinutukoy na bride, mahayag po sa atin ngayong umaga ang hiwaga na yan, kung ano po yung bagay yan. Dahil napakapalad po natin na nasa panahon tayo ngayon na kung saan ang lahat ng hiwaga ng Diyos ay inihayag na po niya. Sabi po dyan, having made known unto us. So tinutukoy ni Paul kasama yung kanyang sarili.
the mystery of His will. So His will, our Lord, according to His good pleasure, kaluguran niya yun sariling kagalakan niya yun, which He had purposed at layunin niya yon sa kanyang sarili. We know, even before the foundation of the world, meron ng nasa isip talaga ang ating Panginoon. And we are glad sa this age, nasilip natin kahit ang back part na kaisipan ng ating Panginoon at hindi niya yan itinago sa mga piling tao lamang. So salamat sa ating Panginoon, makakapo na po tayo. God bless you all. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. So, welcome po. Wala naman po ako yata nakitang visitors ngayon. So, supposed to be, meron po kami mga ina-expect sana, mga kausap po namin ni pastor at ng mga deacons Pero I believe si Lord ang may akda ng lahat kung ano ang mangyayari. So, hindi po natin nakapiling, but I believe lahat ng bagay si Lord ang nakakaalam. So, mamaya po, meron tayong men's fellowship sa mga kalalakihan dyan, sa mga young men. At salamat sa ating Panginoon. At sabi ko nga, salamat kay Lord dahil nagiging consistent na yung ating fellowship. So, sa mga hindi po nakaka-attend ay let's have time po na maka-attend dito. Kailangan po natin ito. So, sabi nga ni sino ba yung nagsabi kanina? Yung leave it there. Isang tabi muna natin lahat. Pero yung sabi kasi nung kanta, dalhin mo kay Lord. Tapos iwanan mo na kay Lord. Bahala na si Lord. Pag iniwan mo na, wag mo nang balik-balikan. So kung iniisip mo yung labahin mo ngayon, hindi naman literal dadalhin nyo dito yung labahin nyo na ibig sabihin, kung ano yung mga isipin nyo ngayon. Kasi ako marami rin pong isipin Alam ko naman, lahat po tayo maraming isipin kasi maraming needs. Ibig sabihin, maraming ipoprovide si Lord. And sometimes, kailangan talagang mag-exist yan. Kasi kung hindi, sometimes nakakalimutan natin lumapit kay Lord And sometimes, inaalaw niya talaga yan para mas maging close pa tayo sa Kanya. Di ba? Maski nga isang natural na anak Pag meron siya, gala lang ng gala, hindi mo mahagila. Pero pag kinapos na yan, panay na ang lambing sa'yo lapit na sa'yo ng lapit. Daddy, pahingi po, hindi na pahiram. So, mga ganun bang So, nagiging close kayo lalo. So, ganyan na mga anak din ng Diyos na minsan, niloloob din ni Lord ang mga bagay niya. So, God bless you mga young believers. It's a successful youth convention. Kahit di kami nakapunta, nakita ko yung mga gawain doon and doon sa message. Na-bless din ako Pakaramdam ko talaga nandun ako Yung part ng umaga, the need for unveiling, talagang tama yung mga message po dun Tapos sinundan po nung hapon, nung nag-share din ng ating pastor. From glory unto glory, talagang from point to point. Kung titingnan mo pa nga talaga, from eternity to eternity. Kasi yung glory do sa eternity na nandun sa ating Panginoon, dumaan sa process ng time, in-impart niya sa ating lahat. Kaya pagdating ulit doon sa eternity, another glory na may kasama na siya. Na nandun na tayong lahat na na-express. I was blessed doon sa message na yun. And I thank God for that platform na ginagamit niya na kung magiging tama yung paggamit natin, magiging blessing sa atin. Kasi parang sa natural na bagay yan Kung meron kang kutsilyo na ang purpose mo dapat panghiwa ng mga gamit sa kusina, nasa-serve niya yung purpose ng tama. Pero kung magagamit mo siya ng maling way, magiging destructive sa iyo. Kaya yung social media talagang dapat ingatan din natin yung paggamit natin. So meron niyang purpose. Kaya I thank the Lord sa mga nakapakinig din po dito. Ang ganda po nun Talagang na-inspire si Pastor nung nag-share din siya At sabi ko nga, para din ako nandun nakaupo kasama ng mga youth. And I'm sure, biniless ni Lord yung ating mga kabataan. And thank God na naka-attend kayo doon, nakabalik uli kayo ng ligtas, nawa yung mga salitang narinig nyo ay maging baon ninyo hanggang sa paglaki. Kasi dati, alam naman natin, lahat tayo dumaan din sa children bago naging youth Kung magluluwat pa si Lord, at lilipas ang panahon, itong mga youth natin na magiging next generation Nakikita na nga natin yung transition
Ang dami natin mga youth dito dati na ngayon, nasa marriage stage na, meron pa mga papasok eh. So nakikita natin yung transition. At maganda kung na-prepare natin sila, nagiging maganda ang resulta. Lahat tayo nagiging nakikinabang. So, salamat sa ating Panginoon. It's a blessed praise and worship din kanina. God bless you, Brother Nats, sa mga gift. Ang ganda kasi pagka yung preparation mo bago ka pumasok sa Word, condition na yung heart mo. Eh. So, salamat kay Lord at nawa ngayong umaga ay maituon lang natin yung buong attention natin sa ating Panginoon. Marami tayong time sa labas eh. 6 days binigay nga sa atin. Gawin na natin lahat ng gagawin. Pero pag nandito na tayo sa gawain, saglit lang siya. Babawasan pa ba natin yung time natin sa ating Panginoon at nandito na tayo pero ang isip natin nandun pa sa labas? Gagawin pa ba natin 7 days yung nasa labas na kahit nandito ka pero ang isip mo nandun sa labas? Paano yung magiging 1 day na lang para kay Lord? Hindi na nga totally 1 day eh. Kasi ilang minutes lang ako tatayo ngayon dito. Mamaya tapos na ako. So hindi talaga buong araw na to is nasa buong gawain tayo. Pero pwede nating ibigay kay Lord ang mga buhay natin in everything na ginagawa natin. God bless you, Brother Sunny, sa Bible study exhortation. A thinking man's filter. Maganda yun eh. Kasi yung context na yun, kinuha ni Brother Branham, dahil may nakita siyang isang natural thing. Yung ang filter talaga. Kasi nga yung face mask, kaya mo sinusuot yan para ma-filter yung virus na pwede mo malanghap eh. So may filter para yung mga bagay na hindi dapat pumasok, wag makapasok. So yun po yung purpose niyan. So lagi natin naririnig sa message, natural types, spiritual. So yun po yung mga bagay na nakikita natin na somehow makakatulong sa atin. And I can relate doon sa mga bagay niya. Kasi ako mismo, there are times na-apply ko din yung mga nakikita ko sa natural things. So si Brother Sunny, nakarelate siya, na-apply niya kasi nakaranas siya manigarilyo. Pero ako hindi ko po naranasan kasi yun eh, kaya hindi po ako maka-relate eh. Pero nasa isang company ako ngayon na meron din mga process doon na pwede kong i-apply when it comes to spiritual. Kasi doon sa company po, lalo doon sa mga previous na pinanggalingan ko, sa tagal ko na rin po nasa employment at nasa manufacturing company, si Sister Bebs, nasa ganong field din. Ewan ko si Brother Rico kung ganon din ang field niya. Si Brother Mike, dati nasa ganong field din. Yung manufacturing company kasi, production po yan eh. Sila yung legwork na nagpo-produce ng mga product. So, may process po yan. At meron tinatawag sila doon na excellence na dinadrive ng isang company. Kasi ang gusto niya, lahat ng ipoproduce niya, walang defect. Kaya nga sa dulo, may quality control eh. So kung i-apply natin sa buhay natin yan, binabanggit din ng message yan na ang Holy Spirit, yan ang quality control eh. So kung gusto mong zero defect, sabi ng company, meron dapat error proofing. Yung error proofing na tinatawag, dapat walang magkakamali. Pwede ba yun? Sabi nga namin nung nagmi-meeting, zero defect. Saan ka nakakita ng company may zero defect? Prone nga. Makina nga, i-program mo na perfect. Na sumasablay pa. Paano mo gagawin zero defect? 3 level po yung zero defect na tinatawag niyan. So nag-share lang ako ng maikling bits na pwedeng makatulong po sa atin in a way. Ang una po dyan, detection. So sa process, tapos na yung product eh. Nagawa na siya. Pero na-detect mo na lang na may sira pala. Halimbawa, kung manika yung ginagawa, tanggal pala yung isang kamay. Tapos na. Nagawa na. So ang error proofing mo doon, nag-i-inspect ka na lang, detection na yun. Kumbaga, na-process na. Kung di pa na-detect yun, pupunta na sa customer yun. Mapipeedbackan ka doon. Kaya meron siyang detection. Actually, 7 yun eh. Na-break lang talaga sa 3 na summaries. So, para wag mangyari yun na umabot pa sa ganung level, may tinatawag na sumunod na level na prevention.
prevention is better than cure, di ba? Bago pa may gagamutin, prevent mo na. Kaya may tinatawag na preventive maintenance. Yung isang makina, bago pa mag-breakdown, pine-prevent nga, kaya tawag nga prevention eh. Pinipigilan mo na masira. Kaya meron silang mga counter doon, may checklist. O ito, 3 buwan na itong tumatakbo. Alisin muna natin sa linya, palitan natin ng bago. Ayusin muna natin ito. Kasi pag di natin ito inalis, mangyayari yung detection na lahat ng nilalabas niya, puro sira na. So, umaangat ng level yung error proofing. So, nagkaroon ng prevention. Pero ang pinaka-main doon, na ultimate, para ma-error proof mo siya, is yung elimination, yung number 1. I-eliminate mo yung magiging problema. So, kung nakikita mo, sa process mo, halimbawa, o isang mababaw na lang na example, ikaw ay repairman, may gripo dito, laging may tulo, kasi nire-repair mo. Ang unang repair mo, palit, siyempre, detection nandun eh. Pero kung gusto mo na mas magtagal yon, prevention, palitan mo na mas magandang klase, o kaya bago pa siya bumigay, kung napapansin mong 1 year lang siya, lagyan mo ng checklist doon na bago mag 1 year, papalitan mo na para hindi ka na nagkakaproblema. Detection. Pero kung gusto mong i-eliminate 100% yung problema, kung alam mo naman pwedeng wala na siya doon, sarado mo na. Diretso mo na lang yung linya. So, na-eliminate mo siya. So, ganun po yan. So, I believe, tayong lahat as a believer, nasa process. At ang Holy Spirit natin, ang siyang nag-error proof sa atin. Kaya nga, tama yun eh, yung filter natin. Bago ka gumawa ng isang bagay, palaging mayroon kang mind para mag-isip. Kaya nga sabi ng word, di ba? Anyo pa lang. Lalayuan na natin. Kung alam na natin doon tayo pupunta at mapapahamak tayo, huwag na nating i-take ang risk. Halimbawa, nagbubukas-bukas. Yan nga, madalas eh. Kaya nga sabi ko nga, ang liit-liit nitong gadget na to. Napaka-powerful. Kasi nga, hindi ka niya didisibin ng biglaan. Pasilip-silip ka lang. Kaya nga, nag-iingat din ako dito eh. Nagpe-prepare ako ng message. Minsan, sulpot ng sulpot. Minsan, may mga advertisement. Eh, pag napasilip ka doon, saglit lang, mamaya, nandun na yung attention mo, yung focus mo. Hindi mo na agad masundan yung huli mo doon sa draft na ginagawa mo binabasa. Halimbawa, nakaramdam tayo na gusto nating mag-meditate ng word. Nagwo-word nga tayo, nagbabasa tayo. Mamaya-maya, may susulpot dyan. May mag-chat-chat sa'yo sa messenger o something ganon. Talaga, ang objective ng kaaway is i-deceive tayong lahat na inuunti-unti niya na hindi magiging mukhang harmful. Kaya, wala namang exempted. Maski nga ang ating pastor, nagsasabi din na there are times nagkakamali rin ng pastor. Kaya, we pray for one another. Pero, mabuti na lang, meron tayong word, meron tayong message, merong Holy Spirit na nag-guide sa atin. Kasi kung hindi, talagang malamang tuloy-tuloy tayo sa kapahamakan. So, sabi nga, hindi na pinupunter yan ng kaaway. Yung mga kanya na eh. Kanya na yun eh. Nandiyan na sa labas yan. Ang pinupunter niya palagi, yung kung sino yung nagsisikap makalapit kay Lord. Doon siya talagang gagawin niya yung lahat para wag natin magawa yung bagay na yun. And let's pray for one another. Sa lahat po ng mga ginagamit din ni Lord mag-preach dito, lagi nyo naririnig, sila madalas minsan yung inuuna talagang punteryahin ng kaaway. Even nga sa flesh. Ako nga, kung siguro, hindi ko alam kung napapansin nyo, iba rin yung boses ko ngayon eh, na naapektuhan din ako ng, kasi po nagmumotor ako, ang araw-araw, mamaya-maya banda, sa isang area, uulan, di magkakapote ka, lakas-lakas. Pagdating muli sa isang area, ang init-init naman, di ka pa nakakalayo, ubarin mo na naman yung kapote mo. Kaya sa weather condition, naapektuhan din yung katawan natin. So, let's balance lang din na wag din naman natin pabayaan na ating mga sariling katawan. Sabi nga, ito ang templo ng ating Diyos. So, supposed to be si Brother Nuts kasi ang mag-share ngayon eh. Pero kasi this coming week, naka-plan po kami, Lord willing, talaga makauwi po ng Bicol kasi
nagde-desire na po yung mga parents namin doon na napagplanuhan na rin namin na as much as possible, kami po magkakapatid, magkaroon na talaga ng time na madalas na nakakauwi doon. Eh since di naman namin kaya ng sabay-sabay yun, ginawa namin ng planning na every month, merong isa sa aming uuwi. So ako po yung nauna for this month. So nag-usap na lang kami ni Brother Nats kasi nga may scheduling din yung pag-share dito. So I believe wala pong aksidente. May purpose po si Lord kung bakit ito po yung mga nangyayari. And I know, alam naman natin, He knows our needs. Kung ano yung mga pangangailangan natin, siya palagi ang gagawa ng paraan. Naalala niyo yung kay Brother Branham na merong babaeng kailangan siyang puntahan, parang si Elijah siya na pupunta siya doon sa babae. Yung eroplano hindi nakaalis dahil kailangang makapunta muna si Brother Branham doon sa babae. So, ang sabi naman ng word, the steps of a righteous man is ordained by the Lord. So lahat po tayo, kung alam naman nating nasa word tayo ng ating Panginoon, ang Panginoon palagi ang nag-aakda sa lahat po ng nangyayari. Walang aksidenteng nangyayari sa anak ng Diyos. All things will always work together for good to them that love God. So, salamat sa ating Panginoon at I hope wala na po ako nalagpasan. At bear with me lang po. Naunawaan niyo po yung mga salita ko kasi parang nangungungu po ako doon sa way ng salita ko. Pero clear naman po na naintindihan po natin. So, salamat kay Lord. So, ito po yung subject na nilagay ni Lord sa aking puso at tulungan tayo ni Lord sa umagang ito. So, sa subject natin, it mentions about mystery. So, hiwaga po siya na binabanggit diyan. Meron pong main subject diyan na binanggit ang hiwaga. So, alam naman natin, nandito tayo sa huling panahon na meron tayong messenger na binabanggit ng Revelation 10:7. Pag binasa po natin yung Revelation 10:7, which is very common na po sa atin, but in the days of the voice of the seventh angel for the seventh church age. Ito na po yung panahon natin dahil alam natin wala nang susunod after this church age when he shall begin to sound. So meron siyang magiging tinig. The mystery of God should be finished. So magtatapos lahat ng hiwaga niya. As he had declared to his servants, the prophets. At bawat panahon, merong propeta ang Diyos na inilalaan para sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga anak. So, pag tinignan natin sa definition, sabi ni Miriam Webster, ang sabi po ng word na mystery, something not understood or beyond understanding. So kapag may isang bagay na hindi mo pa maintindihan, hindi mo alam, mysterious siya hiwaga siya. Halimbawa, yung disturbance ng nature, something na hindi maintindihan pa, hindi may paliwanag. Sa dictionary.com, ang definition naman niya, anything that is kept secret or remains unexplained or unknown, that is mystery. So yan po yung isa pang definition. So doon sa isa ka pang tinignan, sa Cambridge Dictionary, something, sabi po dyan, something strange or not known that has not yet been explained or understood. So, nagiging mystery lang siya once na hindi siya alam at hindi siya maipaliwanag. Pero once malaman mo siya at maging reveal sa'yo, hindi na siya magiging mystery. Di ba? Halimbawa, may nakita kang isang bagay nakalutang. Hindi siya ordinary. Ba't kaya nakalutang yun? May nakita akong ganun isang beses na may naka-display sa isang aparato na nakalutang. Sasakyan siya. Akala ko sasakyan talaga pang future Kasi yung gulong nakabaliktad gano'n, yung apat. Sabi ko, ba't kaya nakalutang yun? Para siya tuloy mystery nga sa iyo Pero nung ni-reveal kung bakit gano'n, may magnet pala doon sa apat na tapos sa ilalim, may mga magnet din. Na ang lakas ng resistance ng magnet, naka-float yung object. So, hanggat hindi mo siya alam, mananatiling mystery siya. Pero ang promise dito sa age natin, lahat ng bagay iahayag. Kaya nga, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin,
gagawa ang Diyos ng paraan para maunawaan natin. Maski nga yung stage ng life, yung 777, di ba na-breakdown na dito ni Pastor? Bakit ang babae pag age ng na-reach niya yung ano bang tawag sa akin? Menopause period, o sa lalaki yung midlife crisis naman na tinatawag. So, every stage, yung sinasabi ni brother, kanina, pinagtatrabaho na sino ba yung binibigyan mo na tas, wala pa siya sa ganong level Siyempre, tama naman ang scripture, every 7. Maglalaro lang talaga. Baka yung trabahong pinapagawa mo, paglaruan lang yan. Kung anong gawin pa doon sa client mo. Kasi, nandun sa ganong stage siya. So, dati, hiwaga. Maski nga lahat ng mystery, ni-reveal doon sa huling panahon. Original sin, marriage and divorce. Binrake yan ang minister lang talaga ang nagbe-break yan kasi sensitive yan Lalo yung part na yan. 7 seals, 7 church ages. Ano pa? Triune being of man. Third pole. So, lahat ng loose end na hindi dati maintindihan ng tao, napakapalad natin sa huling panahon na to, ni-reveal. Pero ito, may binabanggit si Paul na mystery of His will. Kasi yung will naman, ano ba ang will? Yun yung kalooban mo yung gusto mo. At bago mo yan maging kalooban, desire mo yan na nanggaling sa back part nga ng mind mo, na gusto mo. Halimbawa, isa kang lalaki, binata, ang will mo, gusto mo, magkaroon ng asawa someday. Hanggat di yan nare-reveal na sa iyo lang, para sa iyo, it's still a mystery. Kung ikaw may kayamanan, kaya nga mayroong last will and testament meron siyang will o desire na i-express yun, na gusto niyang ganun ang mangyari, pinagtitibay ng testamento. Hanggat di namimit yung requirements na yun, na will ng may-ari ng testament, hindi yun mangyayari. Pero, kailangan siyang ma-reveal sa atin para malaman natin ano ba ang purpose natin sa buhay? Why are we here? Tulungan lang tayong lahat ng ating Panginoon. So, tutuloy ko na po. So, dito ko po kinuha yung subject niya sa Ephesians, kung babasahin po natin simula sa umpisa, chapter 1, verse 3, doon po natin umpisahan. Sabi po kasi dyan, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, ang Ama, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ang nagbe-bless atin in heavenly places. Kaya nga, kahit nakaupo tayo ngayon dito, dahil na andito tayo ngayon sa listening ng Word, para tayong nasa spiritual places. According as He hath chosen us in Him before the foundation. Very common na po itong verse na ito, naririnig na rin natin palagi. So, past tense po yan, nagkaroon ng election. Nagkaroon ng pagpili. At nangyari po yan, ang sabi po dyan, before the foundation of the world. Pinili tayo in Him. Hindi po tayo pinili sa kung anumang paraan. Yun po ang kagustuhan niya sa sarili niya. Kaya nga, kapag ikaw pinili, at ikaw isang believer, sino ba sa atin na nakapagplano na lahat tayo, mapupunta lahat ngayon dito? Na nang marinig nating mensaheng to, hindi tayo nakapag-resist. Kung tutuusin, minsan sinasabi na nga ng mga ibang nagtest, gusto mo nang sumuko, bakit nandito po tayo ngayon? Minsan nakikisama-sama ka lang dati sa nag-invite sa'yo, bakit ngayon? Mainit ka ba dun sa nag-invite sa'yo? So, may pagpili na kasing nangyari. Sabi nga, doon sa mga pinili na yun, walang mawawala sa kamay ng ating Panginoon So, it speaks about election. And ang word po dyan, past tense. So, ibig sabihin, tapos na. Yung nangyayari po sa atin ngayon is just manifestation, expression, na kung ano yung nakita talaga ni Lord nung nandun pa tayong lahat in glory. Kaya nga, from eternity to eternity, from glory to glory. So, yung along the way process yun para mas maluwalhati pa ang ating ending. Sabi po dyan, sa sumunod, having predestinated us. So, kung merong election, meron ka ng basis,
Kaya nga, eto, papasok naman na yung predestination. Kasi meron ng election eh. As, having predestinated us unto, from predestination to adoption. So, may message po yan, at alam natin na na-share na rin dito ni Pastor, ang adoption, hindi po siya katulad nga nung sinasabi dito na aampun ka. Hindi mo anak. Kasi gano'n ang pagka sinabi mong ampunin mo na yan. Hindi mo naman anak talaga nang galing siya. Pero ang adoption kasi sa Bible, placing of a son, mismong anak mo talaga. Yung i-adopt mo siya, na ipuposition mo siya na kung mawala man ikaw sa eksena, yun na yung nakaposisyon na yun, siya na ang gagawa ng gampanin na ginagawa mo. Kaya nga, maski ang ating Panginoong Jesucristo, in-adopt eh. So kung ang ating Panginoong Jesucristo nagkaroon ng adoption, ibig sabihin, we, being His sons, kasi siya ang firstborn, dapat tayong lahat may adoption din. Hindi tayo mananatili sa pa-attend lang, aabot tayo sa level na magmamatured ang faith natin. Na hindi na nga tayo nakabase sa mga bagay na nararanasan natin, kundi kung ano na yung leading sa atin ng Holy Spirit, na hindi ka na nadidiktahan ng iba o ng... Para ka nandun na talaga sa Holy of Holiest, na ang buong attention mo, na andoon na siya si Kaya na glory, hindi ka na apektado na kung nakita mo, ay si brother ganito, ang hina, di na muna ako atin, natitisod ako pag nakikita ko yun eh, pag yan nga natayo, ayaw ko muna makinig eh, or something, pag siya ayaw kong kamaya, ayaw ko tumabi. So, kailangan lahat tayo, ang objective ni Lord, into adoption, makapasok tayong lahat sa Holy of Holiest, yung Shekinah glory. At lilipas ang panahon, hindi siya overnight, hindi siya overnight nangyayari. Kasi maski ang bata, hindi naman overnight, matured agad eh. Dumadaan siya sa process, kumakain siya, nagtatrabaho siya, kumikilos siya, until maris niya yung fullness ng maturity. Kaya nga yung stature of a perfect man dyan, perfect nga eh, hanggang sa yung fullness, yung sukdula na wala na makita sa'yo. Na hindi ka na talaga makitaan. Pero, process yan. Binigay ni Lord yung stature of a perfect man para maging guide natin. At ang Holy Spirit, ang nag-i-indwell na sa atin, hindi na siya with us, na katulad nung sa panahon ni Lord Jesus Christ, but in us na. Dinispense na siya, dinisribute na siya. And across the ages, umandar ang panahon, ang Holy Spirit ang nag-iingat yan. 7 churches, yung star messenger niya, 7 spirits of God yan. Nasa bawat panahon, bawat believer, iniingatan ng Diyos through His Spirit. At yung mga beast na nakita ni John, yung anointing sa bawat age, yung 4 na creature, yung lion, yung ox, yung face of a man, yung flying eagle, anointing din yan para sa mga believer. Bawat isa doon, alam natin, may mga nire-represent. Power yan, kaya nga beast. At yung huling panahon, sila nga ang bukod tanging creature na heavenly bound. At hindi siya dumaan sa gatas. Karne agad ang kinakain niya. Kaya nandito tayo sa panahon na ang mga mensahe naririnig natin, hindi talaga natin maririnig sa ibang mga pinanggalingan natin. Ang young people nga lang dito, mag-share nga lang sa mga matured na dyan ng original sin. Saan ko nakuha yan? Naku-curious na sila eh. Original sin pa lang yun na hindi pala si Adan ang tatay ni Cain. Sino nagsabi sa'yo, ba't di tatay ni Cain si Adan? Ang sabi ng anak si Eva na gan. So, alam na natin yan. Basic na lang sa atin yan eh. Minsan, yan nga yung nagiging parang pamingwit sa denomination na naku-curious sila kasi talagang nasubukan ko yun eh. Ang dami ko na nakakwentuhan. Lahat sila pag yun na narinig, nagpapanting yung tenga nila. Tapos pag along the conversation, para silang yung kumakain ng masarap na, hindi ko pa yun natitikman. Parang nauuhaw talaga. Alam mo yun, nung isang bagay na hindi pa hayag sa'yo, kaya nga sabi ni Brother Branham, nung ma-reveal sa kanya yung message at yung word, para naging bagong Bible. Hindi naman talaga bago ang Bible. Hindi lang hayag sa atin ng mga time ng panahon na yun. And we are so blessed this age
na lahat ng naririnig natin, unveiling na ito. Yung message dun sa the need for unveiling. Kasi kailangan natin makita yung glory na nandun sa kabila ng veil. Si Pastor, nakita ko eh. Di ba, nakagano ng panyo kung sa mga young people. Si Moses kasi napuno ng glory nung kausap ng Diyos. Ngayon, paglalabas siya, hindi makayanan ng mga Israelites, sobrang liwanag. Pag siya haharap sa Israelites, nag-veil siya. Pero pag haharap siya sa Diyos, aalisin niya yung veil kasi kailangan makita niya ng mukhaan ng glory ng Diyos. So, this time, I believe, pinopurpose ni Lord na makaabot tayong lahat na makita natin ang glory niya. Kaya, maraming challenges, gagawin lahat ng paraan ng kaaway para tayong lahat pigilan. Kasi once makita natin yung bagay na yun, mawawala ng lakas yung kaaway. And yung understanding o yung wisdom, kapag yun na-obtain natin, manghihina talaga ang dilim eh. Kasi ma-expose tayong lahat sa liwanag. So ayaw ng kaaway na mawalan siya ng lakas. Kaya nga, ang palagi binabanggit dito, you just have to expose. Sabihin mo. So tayong lahat, alam ko, may mga kanya-kanya namang dinidil kay Lord. So, as long as alam natin ang sarili natin, kaya nga binigyan tayo ng spirit of discernment, alam natin sa ating mga sarili, ang kondisyon ng puso natin sa harapan ng ating Panginoon. Ako, may sarili akong dinidil kay Lord. Bawat isa sa inyo, I believe, alam ko kung bakit kayo nandito ngayon. Because you love God. Gusto nyo na maibigay kay Lord yung buhay nyo na, kasi someday matatapos to eh. Everything na nakikita natin ngayon are just temporal. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, yun talaga ang eternal. And this life na meron tayo ngayon, shadow pa lang ito. Akala kasi talaga ng tao, this life na meron tayo ngayon, ito na yun. Kaya ingat na ingat sa buhay na ito. Pero ang totoong buhay, kung makikita lang talaga ng tao, kaya nga, bakit tayo gumagastos sa mga youth natin? Bakit tayo nag-i-effort? Bakit tayo nandito lahat ngayon? Knowing na pwede naman tayo magpahinga na lang. Minsan, yung iba dyan, ang lalayo pa ng pinanggalingan. To travel here. Yung iba ang nasa live Zoom meeting natin ngayon, iba ang time zone. And yet, nag-i-exert ng effort. Ano ba ang nakukuha natin sa naririnig natin? Sabi ng word, my word, they are spirit and they are life. Makikita mo ba yan? Hindi mo yan makikita, pero nagmamanifest yan pag pumasok sa'yo. Yung mga bagay na dati mong ginagawa, pag nandiyan na ang Holy Spirit at nakaka-resist ka na, hindi mo na nagagawa. Maski nga yung dati, kung ikaw talagang manginginom o maninigarilyo. Kung wala ang Holy Spirit, wala tong word, wala talagang pipigil sa'yo. Akala mo lang, normal lang. Na okay lang naman mag-sigarilyo. Okay lang mag-inom. Pero along the way, habang nakikinig ka ng message, nagiging part ka ng system ng word eh. Kaya, ikaw mismo, nagiging automatic na sa'yo. Kaya hindi yan pinipilit. Hindi tayo nagmaman-made ng change. Ang change, nanggagaling sa word, yung Holy Spirit na nag-ooperate sa atin. Lahat po tayo yan. At yan ang hiwaga kasi na gusto kong i-drive, kung ipe-preempt ko po, papunta tayong lahat sa adoption. Yun talaga ang mystery na binabanggit po ng word. At yun ang talagang kalooban niya eh. Actually, yung Garden of Eden, yung creation doon, ang original plan of God, family. Gusto niya kasi ng family. Sino ba dito ipinanganak na hindi nanggaling sa family? 'Di ba? Alam natin kung paano tayo nag-exist from our family. So may mga magulang 'yun. So siya, ganun ang original plan niya na makita niya perfect, na disrupt nga lang kasi pumasok ang kasalanan. Yung way ng reproduction na dapat ganun ang way, na disrupt. At sabi nga ng message, wala na makalagpas. Sino ba dito ang virgin birth na ngayon? Na sinalita lang ng magulang niya, lumabas. Hindi, kailangan may galawin kayo eh. Kailangan pumasok kayo sa kwarto, ikasal kayo, magsama kayo, para lumabas. Pero ang original niyan, spoken word. Sinasalita lang. Pero dahil nga,
wala na ngayong makalagpas dyan, kailangan na nating dumaan doon sa isa pang proseso. You must be born again. Hindi by natural, kundi spiritual. So itong word na naririnig natin, ito ang nagpapaborn again sa atin. Ito yung bagay na nagpapabago sa atin, na kapag minsan nakikita ka ng kapitbahay mo, di ba yan yung si ganto? Dati umaga pa lang yan, ang pangmumug niya, yung 4 kantos eh. Yun yung pangkapi niyan eh. So, tapos, umaga yan, pagbukas ng pinto niyan, ganun yan eh. Pero kung dahil narinig mo sa word at unti-unti siya nababago yung sistema mo, hindi ikaw nagbabago ng sarili mo. Na dati, hindi ka naman pala attend dito. Bakit ngayon? Ang sipag mo nang umattend. Kung dati, parang wala sa loob mo na sama ka lang dahil magulang mo. Ngayon, kahit wala yung magulang mo, ikaw na mismo pumupunta. So yun na yung influence ng word na ginagawa sa atin. At nire-reveal sa atin yung mga hiwaga na yan. Kasi once na malaman natin, hindi na yan magiging mystery sa atin. At i-reveal lang yan, hindi sa lahat. Kundi doon sa mga pinili lang na talagang before the foundation of the world, na andoon na. Kaya wag na tayo magtaka kung sometimes may mga situation na ang ending, nandito pa rin ulit tayo. Na kahit anong gawin natin minsan na, ayoko na, talaga suko na ako. Ang hirap pala ipamuhay yan. Bakit nandito ulit tayo? So, it's because kung talaga nandun tayo sa kaisipan ni Lord, hindi na tayo ang kikilo sa ating sarili. Magtataka ka na lang, bakit merong nag-uudyok sa loob mo na gusto mo talagang makinig, gusto mong bumalik sa word, gusto mo ng worship, gusto mo ng makinig ng gawain, nag-i-enjoy ka sa fellowship, nag-i-enjoy ka sa naririnig mo. Yung youth, buong araw na andoon saan. Bakit sila nag-enjoy? Bakit yung iba nag-live pa? Pinagpalit nila yung kikitain nila para doon. Yung mga magulang dito na nagsuporta, kung yung iba hindi nakasuporta, even in prayers. Why? It's because nire-reveal ni Lord ang kanyang mystery sa atin na gusto niya mangyari yung nasa kaisipan niya na lahat tayo maiput into position kung saan talaga tayo naroon even before the foundation of the world. Yan ang nais niya, yan ang desire niya. Kung ang natural nga na tatay, gusto niya makita maayos ang kanyang buong pamilya. Multiply that 1,000,000 times sa isang Diyos na talagang ating Ama. Ikaw nga, ayaw mong nahihirapan yung anak mo. Nasasaktan ka pag nakikita mo siyang, minsan napalo mo. Kinokorek mo na nga, minsan yung puso mo, ano pa rin eh. Ikaw pa rin talaga yung nasasaktan, hindi mo siya kasi anak mo yan eh, iba talaga ang pakaramdam. Maski nga sa karelasyon, asawa mo. Sa mga married na dito, di ba? Maski yung kapartner, kaya nga love your wives eh. Lahat tayo dumadaan sa process na yan na kapag may nasasaktan, sometimes sarili natin nakakaramdam din ng sakit na yun eh. Because we are one body. Yun yung nais ni Lord na isakdal ang kanyang katawan. Kaya nandiyan ang fivefold ministry to perfect His body, to unite. Anong verse na po ba? Sa 6 po. According to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Hanggang saan po ba yan? Sige po. In whom, sa verse 7, we have redemption through His blood. Kaya ang katubusan sa pamamagitan na ng dugo niya mismo, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Kung grace ang pag-uusapan, wala na, alam naman natin, wala nang hihigit pa sa biyaya ng ating Ama. In whom also we have obtained an inheritance. Yan naman, yung mana yan eh, inheritance eh. Kaya nga di ba kapag may inheritance ka, lumalabas dyan yung will and testament. Kasi mamana ka eh. Being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Sino ang gumawa? Ang sabi po dyan, He worked it, to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Kaya nga, kung tayo nasa kamay ng ating Panginoon,
siya pa rin ang gagawa at gagawa ng paraan. Walang mawawala sa atin kung tayo talaga ay kasama doon sa mga pinili na yun. Sa verse 12, that we should be to the praise of His glory, may glory po dyan, who first trusted in Christ. Excuse po. Mahina talaga kasi ang laman kaya ayoko matablan din ng mga ganitong, wala talagang Superman maski si Pastor Mertime. Pero okay lang kung gagamitin mo, mas fulfill pa nga isang believer kung ginagamit niya, yung lakas niya. Narinig ko na yan, lahat ng tumatayo dito. Minsan, si Brother Aaron, singa pa ng singa na nagpipres dito. But still, because we love the Lord, napakaliit pa nga nito sa ginawa niya sa atin. Yung pagkapo nyo dyan, yung pagtitiis nyo dyan, ano bang tinitiis natin? Kumpara sa tiniis niya. Kung naalala niyo pa yung last week lang yata yun The greatest victory na ginawa natin and mission accomplished, yung cross. Hindi nga tayo umabot sa level na nagbubuhat tayo ng cross na katulad ng binuhat niya yung balde nga lang na buhatin mo, iigib ka, hirap na hirap. Imagine yung cross na binuhat niya dahil parusa. At yun dapat tayo lahat ang nagbubuhat. Hindi siya. Yung nasa cross na siya, hindi pa rin siya ang dapat nandun. Tayo yun. Pero ang iniisip niya kasi, bawat isa sa atin ngayong umaga, yung kahihinat na natin kapag hindi niya ginawa yun. So sa message po na adoption, ito pala yung na-note ko, hindi pala accident talaga na. Ito rin yung quote na kakabit po ng word na yan. Noong 1960, adoption number 3. Is that right? Waiting, God trying to place His church in position. Ayan po yan. Adoption. Si Lord ang gusto mag-posisyon sa atin. God trying to place His church in position. Kaya, si Lord Jesus, ang center. Gusto natin may posisyon ng tama. Tayo, puposisyon din ng tama, pero ang pinaka-sentro ng posisyon, dapat si Lord ang nasa sentro. God trying to place His church in position to manifest Himself, getting one that He can work through, like this say, there's my spirit flowing freely. There it is. Now, let's read, yun po ba yan? So, 160. Now, let's read that, then we will have to stop. Because our time's getting away, all right? In the 10th verse, or 9th verse, ito rin yung binasa ko po kanina. Kaya pala ito yung subject nga niya na adoption. Having made known unto us the mystery of His will. Ano ba yung mystery of His will? Adoption ng subject na dito ni Brother Branham. According to His good pleasure, which He had purposed in Himself, He purposed this Himself before the foundation of the world. Ayun, nag-expound na si Brother Branham. How many understands it? So, hindi lahat yan makakaintindi. Kung nauunawaan natin ngayon itong mensahe, salamat kay Lord. It is the Lord that reveals to us. Sabi ng word, kasi secret yan, binanggit nga natin, di ba? Kapag mystery, secret pa siya. Pero ang sabi ng Amos 3:7, surely the Lord will do nothing but reveal it His secret to His servants, the prophet. Ayan, word po yan. So merong mga sikreto, siguro naman, alam naman natin ang sikreto, ayaw mong malaman ng iba. Lahat tayo siguro may kanya-kanyang sikreto. Pero ang sabi, ang Diyos may sikreto, pero i-reveal niya sa mga lingkod niyang propeta. Bawat panahon may propeta. Ano naman ang gagawin ng mga propeta? I-reveal naman doon sa mga anak niya na nakatalaga. Kaya, no wonder, itong mga bagay na ito, na-reveal sa atin na meron palang 7 church ages,
bawat age pala may mga messenger, may propeta na naghahayag, kaya nare-reveal sa atin. So, hindi na siya nananatiling sikreto. Kaya, yung sinasabi nga din nila na yung pagdating ni Lord, magiging sikreto, parang magdinakaw sa mga hindi nakakalam. But I believe, kung ikaw asawa mo nasa abroad, dadating ba yun, di sasabihin sa'yo? Siyempre, somehow, mararamdaman natin lahat yan. Malalaman natin na sobrang lapit na sa mga dinidiscuss namin ngayon sa current events sa mga vessels of honor na nandito eh. Ang nangyayari sa paligid, unfolding na ng mga fulfillment ng prophecy. Kapag yan si Kamala, nanalo yan. Napakalaking ano yan. Kasi babaeng presidente yan, yan na yung nagpapatunay doon sa vision ni Brother Branham. Sa 6th vision niya na may isang babae na makapangyarihan na tatayo sa Amerika. O di ba nung nagkasakit nga yung si Biden, ilang minutes na siya nakaposisyon, pero this time tumatakbo na siya. Ang dating tumakbo si Hillary Clinton, natalo. Pero this time mukhang malakas eh, kasi sa mga poll, sa survey, umaangat siya. But we never know. Kaya manalo siya, kaya hindi. Alam natin, mangyayari ang salita ng ating Panginoon. Kasi yun ang faith natin. Yun ang truth. Alam niyo kung ano yung pampitong vision? Destruction ang land ng Amerika. Desolate. Oh, so pwedeng pag nangyari yung mga bagay niya, kaya nga sabi ng word, look up. Your redemption drawing. Konting-konti na lang talaga. Kung nagpapasuray-suray pa tayo sa mga faith natin, tulungan tayong lahat ni Lord. Maski ako, humihingi din ng prayers, ng panalangin. Tayong lahat, magtulungan. Kasi, once makita natin yan, sabi nga ng message, hindi papayag si Lord, pag dumating yung Great Tribulation, maski nga yung squeezing na ayaw niya na meron siyang bride na naandyan, na masasaktan. Kukunin at kukunin niya. Mangyayari na pag alis natin, sa kanya ibubuhos yung buong galit niya. Nasabi pa nga, di ba? Maski yung dugo aabot sa nguso ng kabayo Imagine kung ganong tribulation. Nasabi, makakaranas ang sanlibutan na isang tribulation na simula nung nilikha siya, hindi niya pa naranasan. Gusto ba nating makita yan? Gusto ba nating maiwan? Hindi, di ba? Hindi ko po kayo tinatakot. Sabi din ni Pastor, hindi ako doomsday preacher na tinatakot kayo para lang kayo magsilapit sa ating Panginoon. But that is the truth. Mangyayari. Ang Los Angeles, lulubog yan sa tubig. Mangyayari po yan, mga prophecy. So, magkakaroon ng tribulation dito habang tayo, ang bride, na rapture na, nandun na sa reception, yung marriage supper of the Lord. 3.5 years with our Lord bago tayo ulit babalik dito na nilinis na itong place na paglalagyan sa atin. Ayaw ng Diyos na ang anak niya palagi nasa isang magulong kalagayan, condition. God hates confusion niya. Kaya nga, palagi niyang nililinis. Even this body nga hindi mo pwedeng i-rapture na gantong kondisyon. Pupunta ka sa eternity, inuubo ka. Papahid-pahid ka ng sipon, nasa eternity ka na. Sabi, this body that is corruptible, magiging incorruptible. Babalik tayo sa prime age natin na sabi, hindi na nakakaranas ng pagod. Wala ng rayuma, wala ng sakit ng ulo, wala ng stress na parang yung sentido mo, puputok na isip ka ng isip ng paano ba ang future. Doon hindi na. So, this word is encouraging all of us para makapagpatuloy. Konting tiis na lang, yun ang laging. Kasi ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. So, ganun po yan. Kaya nga, palaging kapakanan natin ang nasa isip ni Lord na ginagawa niya because He cared for us more than we care for ourselves. More than how much we care for one another, He cared for us more than anyone else. Kasi kung hindi niya naiiwan yung glory doon at magpapabayubay sa krus kung hindi niya tayo mahal. So mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Kahit minsan sinasaktan natin ang kalooban niya.
So, another message po dito sa ang bilis po ng oras. Hindi bali po, pagkakasyahin ko pa rin po ito, Lord willing po sa ma-deliver po yung subject na ito. Sabi po dito, yun pala yung binabasa ko. Ayan, sige po, tutuloy po natin yan. 161 po. Ano pa po yung sumunod po dyan? 163 na pala ako. Sa 160, sige po, dyan na po natin ituloy. Kasi, involved po ang time eh. Katulad ngayon, bound na tayo ng time eh. So, ibig sabihin, meron ding sukdulan tong oras. Kaya nga tayo, lahat tayo, may allotted time bawat isa. Yung 7 church ages is time-bound. Pero hindi lang minention niya, katulad ng 70 weeks of Daniel, na merong specific time. Kasi nung nakat si Lord Jesus Christ, at pumasok ang time ng Gentiles, tayo na po yan. So kung medyo hindi pa po alam ng iba yung about dyan. So, ang original timepiece ng Diyos, binabanggit ng message, kung gusto nyo malaman ng oras, Israel. So kapag tinignan natin yung 70 weeks of Daniel, from the time na bumaba yung kautosan, na i-rebuild yung temple, naputol yung oras na yun nung nakat ang Messiah, ang ating Panginoong Jesucristo. Pumasok kasi ang space of time para sa mga hintil, tayo yun. Hindi naman tayo mga Hudyo, hindi talaga tayo kasama sa plano ng Diyos. Pero dahil nabiyayaan tayo, kaya natin nauunawaan ito ngayon, kasi nandun tayo sa part na bulag muna ang Israel, alang-alang sa atin. Kaya nga si Poncio Pilato, siya lang ang nakakakita nung time na yon, naghugas pa ng kamay. At ipinasa para, wala akong pananagutan dito sa taong to, inosente to. Kayo may gustong magpako, kababayan nyo to, uhugas kamay. Hindi niya mahuhugasan yun. Kabilang na siya sa nagpako eh. So, pero hindi siya bulag kasi hintil siya. So, along the way, nung namatay ang ating Panginoong Kristo, ang grace pumunta sa mga hintil. Kaya sila, kahit yuko ng yuko doon sa Wailing Wall, doon sa Jerusalem, wala doon ang Diyos. Kasi nasa bawat isa sa atin. God within us. God within us, hindi na with us na nakaka-fellowship nila sa natural. Kundi nasa loob na natin ngayon ng Diyos. Kaya tayo yung kanyang banal na tahanan. Kung ikaw ang tahanan ng Diyos, kung ikaw nga nasa bahay mo, magagawa mo lahat ng gusto mo. Pag merong hindi magawa ang Diyos, hindi siya nakatira pa. So, ibig sabihin, kung si Lord na nakatira sa atin, dapat magagawa niya lahat ng gusto niya. And sometimes, will talaga natin yung nasusunod eh. Kaya tulungan din tayong lahat ni Lord. Sa 163, you believe, yung pala, yung kasunod po kasi sa unahan. Merong binanggit po dyan na dispensation of fullness of time. Yun po yung hinahanap ko kasi pumapasok na dun sa 63 na binabanggit na yung dispensation. Sabi po dyan, He purpose that in the dispensation, here we come again. Sa 162 po yan. Let's just pass it. Dispensation of the fullness of time. Do you believe in dispensations? Ang dispensations po, from the word na dispense. Kaya sa mga natural things, makakita. Yung mga dispenser, yung bendo machine, pag nilaglagay mo ng coins, magdi-dispense siya. Yung word na dispense, nagdi-distribute. Ang meaning ng word na dispense, distribution. Kaya nga, across the 7 church ages, dinispense ni Lord yung kanyang Holy Spirit. Hanggang umabot tayo sa fullness na ng time, wala nang susunod sa 7. Wala nang church ages na pagkatapos natin. Meron pa tayong ini-expect na may susunod pa kay Brother Branham. Yung 7 star, wala nang magsasabi na meron pang 8 star na kapag siya ay nag-sound, lahat pa ng mystery na hindi pa nabanggit do sa 7 star, marireveal. Wala na. Kasi sa 7 star na po messenger, kapag siya na yung nag-sound do sa Revelation 10:7, marireveal na po lahat.
So yung fullness ng dispensation of time, yaan na po yung nasagad mo na i-dispense mo na lahat ng laman. So, baga, sa ketchup yung dispenser, wala na, sagad na. Yung fullness na, punong-puno na, nasagad mo na nga yung all filled na siya. That's been a dispensation of, there was a dispensation of Mosaic law, there was a dispensation of John the Baptist, there was a dispensation of Christ, there was a dispensation of church organization, there was dispensation of the outpouring of the Holy Spirit. Now is the dispensation of, ano po sabi dyan? Adoption. So, aabot din sa sukdulan na nakaposisyon na lahat ng mga anak niya. Kaya merong stature of a perfect man, kapag naabot na lahat yan natin, lahat tayo, nandun na sa posisyon na yon, na kailangan nang bumaba yung capstone. Kasi nakaposisyon na tayong lahat. Yan ang mystery ng kanyang will, as I believe na nais ni Lord ihayag sa atin this morning, for us to examine ourselves. Kasi yung mga nag-prepare din dito, nag-examine din sila sa kanilang sarili before they i-share yung message. Like our pastor, siya talaga naman ang lagi siya kasi ang inassign ni Lord na maging shepherd natin. Sino ba nagpapakain sa sheep? Ang shepherd. So we are co-workers, husbandmen, na tumutulong sa ating pastor. So, now's the dispensation of adoption. What the world's waiting, so ibig sabihin, may hinihintay pala ang sanlibutan. Groaning, dumadaing. And when the fullness of times come, when the dispensation of the fullness of time, what is that fullness of time? When the dead rises, ito na yung sukdulan na mangyayari na yung pag-agaw, na yung mga nauna sa atin na mananampalataya, ibabangon uli ng Diyos sa resurrection. When the dead rises, when sickness ceases, when all the earth ceases to groan, titigil na maski ang earth to groan. The fullness of the dispensation of time. Watch this. So pinababantayan yan. Watch this. Kaya mapalad tayo, meron tayong mensaheng naririnig katulad nito. When in the dispensation of the fullness of time, He might gather. So ito ang purpose niya. Gusto niya ulit ipunin. Kaya nga sa rapture, sa Matthew, ano ba ang unang ginagawa, di ba? Nilalagay sa banga yung kanyang mga wheat. Gather together in one, all unity po yan eh. One, all things in Christ. Aren't you glad? And how do we get in Christ? Yan, babanggitin po yan. Aren't you glad? How is He going to do it? Gather together all things in who? Sagot ng congregation, Christ. How do you get in Christ? O, paano tayo papasok kay Kristo? Paano tayo papasok sa arka? Paano tayo ipapanganak sa pamilya niya? How do you get in Christ? Sa kanyang katawan. By one Spirit, we're all baptized into one body. Yung natural baptism, one part yun. Outward expression yun, na tinatanggap mo si Lord, na namamatay ka na para sa sarili mo, si Lord na ang mabubuhay sa'yo. Pero yung baptism of the Holy Spirit, iba yun. Hindi yun natural. Kaya nga tayo nagiging born again kasi yung spirit niya at yung spirit natin, iisa na. Hindi ka na nakikita, you are hid in Christ. Siya na dapat ang nakikita sa atin. So, and that body is whose body? Sagot ulit, Christ. Already judged. Ngayon, kung yung katawan na yan, we being the body, i-judge, talagang tayong lahat kapahamakan ang pupuntahan. Pero ang sabi dyan, already judged. Hinatulan na. Kaya pagdating sa judgment, paano pa tayo hahatulan? Kaya nga, judgment begin at the house of the Lord. Dito, puro palo na naririnig natin. Puro pagtutuwid na, masasakit. Minsan, para na tayong pinepersonal.
Judgment begins at the house of the Lord. Para pagdating doon sa totoong judgment, paano ka pa i-judge? Nauna ka nang i-judge. Kaya nga sa atin, sa mga believer, nasa unahan ng pagsisisi, wala sa huli. Kasi sa sanlibutan, sabi nila, nasa huli ang pagsisisi. Pero tayo, nagsisisi na. Para sa huli, wag na tayo magsisi. So kung hindi pa kayo nagsisisi, it's about time we repent. At ang kasunod doon sa Acts 2:38, repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sins. Requirement po yan. Yan yung tatlong physical ordinance na kailangan nating mapulfill. Yung physical water baptism, yung communion, and feet washing. Yan yung mga tatlong physical ordinance na sinabi ni Lord na gawin natin. Then what are we? When I see the blood, so kung nasa atin na ngayon ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo, the token na nando sa Egypt, I'll pass over you. Kaya yung judgment na para dapat sa atin, kapag nakita niya na nakapahid sa atin ang dugo ng ating Panginoong sa Kristo, hindi niya tayo magawang saktan. Kasi paano niya tayo sasaktan? Nakikita niya yung dugo niya, yung ginawa niya para sa atin. Every time, ito na yung sinasabi ni Brother Sunny kanina kasi na-experience ko nga, nasa tricycle ako. Pula yung parang side mirror na windshield na pulang-pula, na parang cellophane na pulang-pula, na lusot-lusutan yung tingin mo. May kasalubong na tricycle, meron din palang ganon. Doon ako nakatingin, nakala ko handle lang, wala siya. Paglagpas, meron palang pula na ganon din, pareha silang pula na transparent na fiberglass. Pag dumaan siya na nagiging invisible, tangkay na lang yung nakita ko. Nung lumangpas siya doon sa pula, doon ko nakita meron pa palang pula doon. So, kailangan iilalim natin sa dugo ng ating Panginoon yung ating mga kasalanan para hindi niya makita. At yan ang ginawa niya. I'll pass over you every time He looks at the body. Sino yung body? Tayo yan. There it is, setting their bloody. Kaya nga si Adam and Eve, nung sila dapat yung papatayin, ang cover nila ay dahon. Hindi pwede kay Lord yun. Makikita niya yun. Pumatay siya ng hayop at yung balat no, nang sabi ng message, yung unang ibinalot dun, idinamit kina Adam and Eve. Kaya nung naglalakad na silang dalawa magkasama, nagpa-plap-plap-plap yung balat ng hayop na yun na duguan. Kaya pag tinitingnan ng Diyos si Adam and Eve, galit na galit siya, gusto niyang patayin. Hindi niya mapatay kasi may pumalit yung hayop na namatay para sa kanila. Shadow lang yon ng supreme sacrifice na alang-alang sa ating lahat, being His Eve, na nagkamali din, nagkasala, siya ang mamamatay at yung righteousness niya ang ibabalot sa atin. Every time tumitingin siya sa atin, fresh na fresh pa yung dugo niya na nakikita niya, tumitigis dun sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa atin. Hindi tayo nandito ngayon kasi malakas tayo, mabait tayo, o mabuti tayo. This is all by His grace. Lahat ng taglay nating capacity, ng gift natin, hindi ito dahil sa atin. Kung ano ang meron tayo lahat ngayon, biyaya lang to ni Lord sa atin. Wala sa atin pwedeng magmalaki na, ako, magaling ako, hindi ako nangihina ngayon. Attend lang ako ng attend. Pero, huwag mong isiping palagi ka malakas dahil susubukin ka din ni Lord. Maski yung mga nandito. Kaya nahihirapan din ako kasi kasama din ako. Yung family ko, witness dyan. Ang unang susubukin talaga niyan, family mo palagi. Sabi ko nga sa family ko, ang hirap pala ng mga minister na tayo dito talagang ang unang challenge mo. Kasi pastor ka din ng family mo eh. Paano sila mahihikayat mo kung may makikita rin sila yung weakness part mo? So, ganun lang yan. Kaya let's pray for one another. Nasa process nga tayo into adoption, positioning. Yan ang mahalaga, hinayag sa atin. Hindi tayo pinabayaang mangmang ng ating Panginoon na ay, ganun, hindi ko alam eh, hindi ko alam. No. Kaya nga sabi, yung Israel my people die due to lack of
knowledge. Pero hindi pa babayaan ng Diyos na wala tayong alam. Kaya nga, andyan ang revelation, ang message na maghahayag sa atin ng lahat ng bagay. I'm in there by how? The Holy Ghost. Ang Holy Ghost dumating nung ang ating Panginoon sa Kristo, mapako sa krus, di ba? Magtataka ka pa nga sabi, lililiman si Mary ng Holy Ghost. Sino ba talaga ang tatay niya? Ang Holy Ghost o ang Ama? Kasi it just shows na ang Ama at ang Holy Ghost, iisa. Tapos si Kristo nagsasabi, ako at ang Ama, iisa. Sino ba ang Ama niya? Ang Holy Ghost o ang Ama? Kapag ikaw, natural ang revelation mo, paghihiwa-hiwalayin mo sila Pero kung reveal sa'yo, ang Godhead, alam mong iisa lang si Kristo at ang Ama at ang Holy Spirit. They are just offices. They are just dispensation. The Holy Ghost, He passes over, oh my, anong number na ba? And when the fullness, 165 na po ba yan, yung binasa natin pong last? Sige, diretso po natin sa 165. Now, if you want to talk about a name, so gusto niyo pag-usapan pangalan, we'll just start on it right now for a while. All the family in heaven, so may family pala sa heaven, is named what? Congregation says, Jesus Christ. So kung may pamilya ang Diyos sa langit, ano ang pangalan? Jesus Christ. Kaya nga ang tawag sa atin, being His bride, Mrs. Jesus Christ. Nawawala na yung mga pangalan natin. Mrs. Jesus Christ na tayo. All the family in earth is named what? Pati sa earth. Jesus Christ. Kaya nga, kapag nasa atin si Kristo, nasa atin na ang lahat. At magiging bahagi tayo ng kanyang pamilya. Ito po, sa message po na, kaunti na lang po ito, hindi ko na po tutuloy yung iba't medyo mahaba po yung note. Pero may mga verses pa pong idadagdag ko just to wrap up po yung ating subject ngayong umaga. Na I hope, na-reveal po sa atin ang hiwaga na yan, na ang nais talaga ng Diyos, na will niya, kalooban niya, ma-adapt tayong lahat into position kasi kailangan niyang maibaba yung capstone. So kaya nandyan din yung stature of a perfect man for us na ma-examine ang ating sarili. Ano ba tayo? May faith na ba tayo? Yes, may virtue, may knowledge, temperance. Struggle tayo lahat doon. Patience, godliness, brotherly kindness, let brotherly love continue, di ba? Kaya po nandyan yan, kaya po niloob yan. At hindi po aksidente na tayong lahat ang naandito kasi ito talaga ang body ni Lord. Kung may mga time na meron mang hindi na natin makasama, o maaaring yun talaga ang part natin na hindi natin sila makasama na. The Lord knows everything. Sabi dito sa message po na, and thy seed shall possess the gates of his enemy. Noong 1962. Just like we find over in the Old Testament. Yan. Hindi po yata yun. Just like we find tapos may dash over in the Old Testament, testing, trying, and then placing. Ayan, yan po yan. Ang bilis. Salamat sa ating mga nag-ooperate po na ating visual. Trying, testing, trying, and then placing. So, hindi ka pupunta agad dun sa placing ng sun nang hindi ka dumadaan sa testing and trying. At ang sabi ng Peter, wag na kayong magtaka kung bakit minsan fiery ang trials natin. Kasi part yan ng testing and trying. Dahil papunta tayong lahat sa mysterious will na adoption. Adoption, placing the Son
after he's already a son. Anak na talaga siya eh. Been born into the family, he's a son, then he would be tested and tried. Kung yung natural nga, na ordinaryong product nga lang eh, lahat tinetest. Pag bibili ka nga eh, maski nga yung simpleng prutas lang, pinipisil-pisil mo pa, ini-squeeze mo. Gusto mo kasi good quality eh. So yan ang purpose po niya, tested and tried, and raised up by, mabuti na lang may tutors. Paano na lang kung walang Holy Spirit? Wala siguro tayong lahat ngayon dito. Sino ba ang nag-guide sa atin lahat ngayon dito? Ang Holy Spirit, di ba? By tutors, and we have the best tutor. Hindi nangungunsinti. Kaya nga, pagka alam mong mali yung nagawa mo, sa loob mo, condemn ka eh. Wala ka naman na sa church, wala naman na yung pastor, wala yung deacon. Ginawa mo, narinig mo. Bakit kaya para sa loob mo, merong nagsasabi, ang bigat-bigat sa loob, parang gusto mo, suntukin mo na yung sarili mo, bakit mo ginawa yun eh? Alam mo na ngang mali. Kasi merong tutor. Merong Holy Spirit na nangungusap. And then He's placed positionally equal almost to His Father. Kasi kapag, sabi nga, be ye perfect like your Father in heaven, which is perfect. Pag naabot natin yung adoption na yan, na bagay na yan, parehas na tayo ng ating Ama. Aabot na tayo sa point na kailangan na niya talagang bumalik. Kailangan niya na tayong kuhain. So, mukhang imposible, di ba? Pag in-examine naman natin sarili natin, tao nga lang ako eh. Parang hindi ako mape-perfect eh. Kasi itong laman, sticky nature eh. Pero yun ang sabi eh. Kailangan nating ma-perfect eh. So, ibig sabihin, hindi tayo ang tatrabaho nun. Ang Holy Spirit. Kung sa tingin lang talaga natin imposible, imposible. Dahil sasabihin, ang hirap bumait. Ang hirap maging matuwid. Lagi ako nagkakamali. Paggising ko pa lang, sabi, huwag mag-iisip ng masama. Nakakaisip na ako ng masama eh. Pero ang sabi, kailangan maging sakdal tayo. So, hindi tayo ang tatrabaho nun. It's the Holy Spirit. In the first place, bago tayo naging ganito, ang Holy Spirit na nga ang tumarbaho nun eh. Na dati wala naman tayong gana umattend. Bakit ngayon? Kayo lagi ang nakikita ko. Ako rin ang naandito nagpapangipangita every time may gawain. No. So it's the Lord working in us for the mystery of according to His purpose. His own will yun eh, not our will. Kaya minsan kahit ayaw natin, nagtataka tayo, bakit? Ano ba talaga meron dito? Minsan naiinis ka mo nga sa mga kapatiran mo kasi may ganitong attitude, may ganito. Bakit ka nakakabahagi pa rin sa katawan? Kasi part ka talaga diyan eh. Wala tayong magagawa doon kung talagang doon tayo bahagi. So, hahanapin tayo ng Diyos kung nasaan mga lugar man tayo at kung saan tayo niya talaga itinalaga, merong mga local churches na pinagtalagahan sa bawat isa sa atin. Merong pastor na itinalaga para sa kanyang tupa. So I hope nakukuha po natin yung message ngayong umaga. So pipiliin ko na lang po yung ilang kasi marami pa po ito eh. Mostly nanggaling din sa message po na adoption. Kasi siguro ito po yung laman ng message ng adoption, pero nabasa ko na po ito. Yung Romans, hahanapin ko lang po yun. Kasi kanina, binasa natin sa Ephesians, as He had chosen us, in Him, papunta yun sa adoption. Pero this time, dito sa Romans, kaya siya magkakalapat-lapat, wala siyang aksidente, kasi ito talaga yung purpose. Romans 8:28, verse, lagi na natin ito nababasa, lagi na natin ito naririnig. And we know, so alam natin, hindi pwedeng hindi natin alam, that all things, lahat ng bagay, work together for good. So lahat ng bagay magkakalakip-lakip para sa ikabubuti
for good to them that love God. So sa mga nagsisiibig lang yan. Do we love God? Amen. So, lahat ng bagay, kahit mukhang hindi maganda yung nangyayari, it will work out together for our own good. Magiging mabuti pa rin yan. To them who are called, tinawag, according to His purpose. So, magkakaroon ng pagtawag. Called po yan. May ed na sa dulo. Past tense. Katulad ng Ephesians kanina. Yung pagpili, tapos na. Yung pagtawag din dyan, tapos na rin. Sa verse 29, for whom He did foreknow, kaya nga ang predestination by foreknowledge. Alam na ng Diyos ang mangyayari. Hindi siya magiging Diyos kung may bagay pa siyang hindi alam eh. At kung siya nag-i-improve, hindi siya Diyos. Perfect na siya. Lahat alam niya. Eh siya ang may akda ng lahat eh. Out of nothing nga, nag-exist ang lahat. Through His infinite knowledge and capability na kaya niyang gawin ng lahat eh. Dahil alam niya, paunang kalaman, He also did predestinate. Past tense pa rin po yan. To be conformed to the image of His Son. So ang objective talaga niya, makikita na ulit natin dyan, maging kaparehas tayo ng image ng His Son. Perfect yun eh. That He po ba yan o we? He might be the firstborn among many brethren. Tayong lahat din, kung si Lord Jesus Christ ang panganay, firstborn, tayong lahat dito maging panganay din pare-pareho. Hindi tayo may bunso-bunso pa o ano. Lahat tayo magiging firstborn among many brethren. And sa verse 30, sa last po, siguro po, pwede ko na rin po siguro i-close po dito eh. Moreover, whom He did predestinate. Kung ikaw naman nakatalaga, wala rin magagawa ang Diyos, kundi tawagin ka. Them He also called. And whom He called, them He also justified. Tinawag ka nga, tapos titigil ang Diyos hanggang dun lang. Na kasama ka sa pinili niya, nakatalaga. Hindi ka tatawagin. Kasi nakapredestinate ka na eh. And whom He justified, them He also glorified. Glory! Beholding His glory na mapunta sa atin ang Kanyang glory. Kaya yung mga youth, yun yung team dyan eh. Beholding His glory. Actually, the church, His body, is beholding His glory na mapunta sa atin. So, I hope nakuha natin yung context po ng message ko ngayong umaga. Ang dami pa po nito, pero I think naging enough naman po yung time na nahayag po sa atin. So, isaktuhin ko na po ng one na kung loloobin niyo po. Kasi ang nasa huling note ko kasi, itong si Paul na nag-send ng message na yan, siya mismo, recipient din. I-explain ko na lang, di ko na po basahin. Mabibitin po ako doon sa hanggang 1 o'clock na time eh. Si Paul, alam naman natin ang istorya ni Paul, being the 12 disciple na ipinalit kay Judas, na kahit nag-elect yung mga disciple, sa mata ni Lord, yun ang pinili niya. Para sa, siya ay Jew at Gentile. Pero si Peter, para sa mga Jew, alam natin, si Paul, being the first star messenger sa mga Hentil sa atin, si Paul, akala niya tama yung ginagawa niya. Inuusig niya ang mga believer nung time na yan. Pero sa heart niya, yun talaga ang alam niyang tama. Pero predestinated siya eh. Kasama siya sa pinili eh. Kasi pag binasa natin yung pipiliin ko lang po yung isang verse na yun. Ito, sa Acts, hindi ko po siya lalahatin. Ito lang, specific lang po ng mga verse para po i-connect doon sa sinasabi ko. Sa Acts chapter 19, verse 16. Kausap dito ni Lord
Alam ko si Ananias kasi siya yung magpe-pray over kay Paul after mabulag ni Paul. Alam ni Ananias, killer to Serial killer to ng mga believer. Si Stephen, pinabato niya. Siya may hawak ng mga balabal nung nagbabato kay Stephen So sabi nung, sa 15 po sis. Acts 9 po, Acts 9. Acts 9, verse 15. Ayan. But the Lord said unto him, Go thy way. Binibigyan ng instruction si Ananias. For he was a chosen vessel. Sino yung sinasabi diyang chosen vessel? Si Paul. He was a chosen. Sino talaga ang pumipili? Ang Diyos. Kaya nga kahit anong kalagayan mo sa buhay, kahit ikaw pa ang pinakamasamang tao, kapag ikaw ay pinili, wala kang magagawa. Diba? Yun nga nasa Bartolina na nabanggit ko dito dati may nagpipreach doon sa kulungan. Siya, nakakarinig lang doon sa liwanag na nanggagaling doon sa pintuan ng Bartolina. Siya pa yung na-convert. Kasi ang Diyos ang pumipili, hindi tayo. For he was a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Sa verse 16, for I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Kaya nga, ganun katindi ang sufferings ni Paul sa lahat ng alagad. At siya ang nauna dyan sa Star Messenger. Sa, konti pa po, Acts 13, verse 44. Ilukso na po, sige, kasi nandun po yung introduction. 13:44. And the next Sabbath day, came almost the whole city together to hear the word of God. Makikinig ng word of God. But when the Jews, nandito yung mga Hudyo, so the multitudes, they were filled with, nandun yung mga Hudyo, bakit may mga hintil? Selos sila. Alam nila ang message para sa kanila lang They were filled with envy and spake against things were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. So, nagalit sila kay na Paul. Sabi po dyan sa verse 46, Then Paul and Barnabas waxed bold. Kaya nga ang anointing ng time na yan, bold, spirit ng lion. And said, it was necessary that the word of God should first, so ibig sabihin sila ang una, have been spoken unto you. But being ye put it from you, you judge yourself unworthy. Mabuti na lang tinanggihan ng mga Hudyo kasi kung hindi, wala tayong lahat ngayong umaga. But seeing ye put it from you and judge yourself unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. Tayo yun. Kaya nga yung sa Perseverance, yung babaeng nag-aabang lang doon na sabi niya, kahit mumulang ng, kasi tinuring siyang aso Yung unang tingin ng Diyos sa mga Gentiles, aso. Pero nakitaan niya ng faith kagad yung babae. Lord, kahit aso na nandun sa ilalim ng table mo, nag-aabang ng mumu. Ganun na nakita niya sa atin, sa faith ng Gentiles. Na sobrang humble, sobrang taas ng faith, pinagtabuyan mo na, tinawag mo ng makasalanan. Ganto. And still, naglilingkod pa rin kay Lord. It is all by grace. Binigyan lang tayo talaga ng pagkakataon. Kaya diyan po nag-umpisa yung dispensation ng Holy Spirit sa ministry ni na Paul. So sumunod yung church ages, alam naman natin yan, yung mga beast, yung anointing ng lion, may katapat siya sa combat ng kaaway, yung white horse na ang nakasakay, may bow, pero walang arrow. Na naman nang bablap lang siya, deceiving. Na nung lumipat yung spirit ng anointing, naging ox, kasi
naglipat din ng kabayo yung anointing ng kaaway na meron ng espada. Pula na yung kabayo niya. Pero yung nakasakay, siya pa rin. Kaya ang mga believers doon sa second part na yun, ng Holy Spirit na anointing, pinapatay na. Hindi na sila bold na katulad ng layon. Sige, kung papatayin nyo kami, maniniwala pa rin kami na ito ang truth. Kahit patayin nyo na kami. Kaya sa field, yung mga pinapatay, lahat ng witness doon, sila mismo naka-witness, sila mismo nagiging ganun. Kaya sabi, paano natin mauubos ang believer? The more na pinapatay natin, the more na dumadami. Palit ulit ng kabayo yung kaaway. Lipat na siya. Black. Na meron na siyang, ano ba ang nando sa black? Timbangan. Na dadayain na niya. So, dahil yun ang anointing, hindi papayag, sabi ng word, if the enemy comes in like a flood, God will always raise a standard to combat against. Hindi papayag ang Diyos na dihado palagi ang anointing ng mga anak niya. Face of a man. Kaya naglabasan na sina Martin Luther, sina John Wesley, yung matatalino na imprenta na ang Bible. Pero umabot sa fullness ng dispensation na wala na susunod dito. Kaya pansinin nyo, sobrang lakas ng kaaway. Pero sobrang glorious din naman ng revelation sa atin eh. Kasi andito na sinagad na niya, pinagsama-sama na niya lahat ng kabayo. Naging kulay abo. Yung puti, yung pula, yung itim, naging kulay abo. Kaya sa dulo. Tapos pinangalanan na niya. Sa likod may nakalagay na death. Kamatayan spiritually and physically. Pwedeng buhay ka, pero patay ka talaga spiritually kapag hindi mo natanggap si Kristo. At ang anointing na yan, na ine-enjoy natin lahat ngayon sa panahon na to, is yung flying eagle. Hindi lang siya basta eagle, kundi flying eagle siya. Kaya nakikita natin ng malinaw. So I hope nakatulong po sa atin itong insight to. Sorry po, nakalagpas ako ng 1 minute. And may the Lord bless us. Hindi po ako ganun ka-dynamic preachers. Pero God is a God of variety. Alam ko kung ano ang kailangan talaga ng church, God will always provide. Parang kampante ako na parang teaching talaga na way na maraming binabasa, binubuksan, and i-expound it. So, if it is the Lord, it will always be a blessing. Yun lang po ang indicator niya. Kapag nagiging blessing tayo, and I pray, maging blessing po tayong lahat para sa ating Panginoon. So, let us all stand and let us pray bago natin awitin mamaya yung siguro yun na lang, here I stand. Your word is what I follow. It will still be true tomorrow. So, let's pray. Dear Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po for this morning. Maaring napagod po ang aking mga kapatiran. Maging ako napagod. But this is nothing kumpara sa pagod na dinanas mo. Kung kami nagutom, Lord, dahil ilang oras kaming di nakakain sa pakikinig, ikaw 40 days and 40 nights, hindi kumain. Gaano ang tiniis namin ngayon kumpara sa tiniis mo kung titingnan namin ang sarili para yun pa ang makita namin. Instead of appreciating na nakapakinig kami ng napakainam para sa aming mga kaluluwa, Lord God. Forgive all our weaknesses, Lord. Even the person standing, Lord, sa pulpit ngayon, punong-puno po ako ng kahinaan. And I just submit to you by grace. Alam ko pong hindi mo po ako papabayaan kung ako ang itatayo mo po sa pulpit ng ito. Alam mo pong ang kahinaan ko, maski sa buong pamilya ko, sa bahay, nakikita po ako. Sinasabi ko nga po, hindi na ako karapat dapat tumayo. But this is just your grace. Lahat naman po kami, Lord, may kanya-kanyang kahinaan. Hindi po kami nagkakakitaan all the time. May mga araw na kanya-kanya na po kami. But your Holy Spirit is with us, in us, katulad ng pinangako mo. And the mystery of your will is to reveal us na may position kami sa karapat-dapat naming kalagayan. Help us, Lord. Have mercy on us. Mahina po kami.
Kaya mo po magpanalanginan kami sa isa't isa at huwag magtinginan ng mga kahinaan. We pray for our dear pastor, Lord. Lahat po ng effort niya will not be in vain. Alam po namin ang kanyang effort. Sa lahat po ng pagod niya, for each and every one of us na pinagkatiwala mo po sa kanya, as long as he stays with the Word, we stay with him, Lord. Maging ang kanyang buong pamilya. Salamat po sa pag-iingat. Sa mga nasa live Zoom meeting ngayon, na patuloy po nakikinig palagi, ano man ang mga circumstances, they are still there. Sa mga nawalan po ng kakayanan na makapunta, pero sinika pa rin through live Zoom. Maraming salamat, O Lord. Thank you for the youth, Lord. Sa kanilang murang edad, alam ko marami ding challenges, especially sa mga online life po nila. Hindi po nakikita ng mga magulang din minsan kung ano na ang binubuksan nila sa mga online life nila. May you guide them, Lord. Ayaw namin mapahamak ang mga kabataan. Mahal namin ang aming mga anak, Lord. At alam namin masigit ang pagmamahal mo sa amin. Ayaw mo kaming mapahamak. Thank you for revealing all these things to us. We just humble ourselves and ask for your forgiveness and mercy all the time. Kahit sabihin namin, hindi ko na ito gagawin, hindi ko na ito gagawin. And yet, most of the time, nakakagawa pa rin kami ng mga bagay na ayaw mo. Forgive us, Lord. Have mercy on us. Tulungan mo po kami na makaabot po sa nais mo para sa bawat isa sa amin. We will stand for the truth, Lord, because it is you, Panginoon. You are the way, the truth, and the life, Lord. And we will stand with you, Lord. We will stay with you. Help every one of us, Lord, as we pray this sincere prayer from all of our heart, Lord. Bless this church, Lord, Token Life Ministry, Token Life Family, every part, Lord, mula sa nasa mataas na bahagi, Lord, hanggang sa pinakamababa, Lord. Bless everyone, part of your body, Lord. Sa iyo po lahat ng papuri at pasalamat in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ulitin natin yan. Kung hindi man maglingkod ang iba, kung tumalikod man ang iba, we will still serve the Lord. We will stand for the truth. Why do they seek for something more than simplicity? Why do they turn their backs on you, oh Lord? Why do they yearn for something more? Your truth is what I follow. It will still be true tomorrow. What I believe was not the works of any man. Yes, Lord, because it is your will, Lord. His kingdom can't be shaken on His glorious foundation. While others fall, Thank you, Lord, for your grace. here I stand. We will continue to stand by your grace. I know they say there's a great falling away. I I know they try to complicate what you say, but in my soul, Yes, Lord, we are sure of the rock. I'm sure of the rock I stand upon. One thing I know, I will press on. will press on. Your truth is what I follow. It will still be true tomorrow. What I believe is not the words of any man. His kingdom can't be shaken on His glorious foundation.
stand. On Christ the solid rock I stand. On other ground is sinking sand. What is fall? Here I stand. Your truth is what I follow. Yes, Lord. It will Still be true tomorrow. What I believe is not the words of any man. His kingdom can't be shaken on this glorious foundation. While others fall, here I stand. Lord, and your truth is what I follow. Yes, Lord, hallelujah. It will Still be true tomorrow. Yes, Lord. What I believe Yes, is you're not yesterday, the today, and forever, Lord. of any You're the truth, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. His kingdom can't be shaken on this glorious foundation. While others fall, here I stand. While others fall, here I stand. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. For revealing yourself, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mara na tayong makaupo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise God. So, salamat sa ating Panginoon. God bless you, Brother Mike. Hallelujah. Sabi nga, to some, no? Sabi, this is a mystery. But to us, it is already revealed, mga kapatid. Kaya nga, hallelujah, kapag revealed na sa atin yung isang bagay, parang mahirap na tayo pagmalian eh. Kasi nakita na natin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. At maganda kasi dito, only to His bride, no? Kapag pinili ka, mga kapatid, hallelujah, ipapahayag niya ang kanyang sarili sa atin, ipapahayag niya kung sino tayo, ipapahayag niya rin yung kaaway, lahat yan, mga kapatid. Hallelujah, salamat sa ating Panginoon. Hallelujah, amen. Thank you, Jesus. So ngayon, dadako na po tayo sa tithes and offering. Hallelujah. Amen. Can you sing the song? Amen. Give them all to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Are you tired of chasing pretty rainbow? Are you tired of spinning round and round? Streams of your light, yes. And at the feet of Jesus, lay them down. Give them all. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken souls. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said it'd only be sunshine. He never said there'd be no rain. He never said there'd be no rain. He only promised a heart full of singing.
promise, a heart full of singing about the very thing that once brought pain. About the very thing Yes, that once brought pain. Give them all. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken souls. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Give them all. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken souls. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He will turn your sorrows. And He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. That's why bigay lang natin sa Kanya lahat, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. So before I call nasa na yung mga brothers? Nagsiwalaan na. Nasa si Kuya Emil, no? Habang nag-prepare si Kuya Emil sa closing prayer. So again, katulad na nanos sa ating Real Men's President. So mamaya, siguro by 4, no? By 4, mag-antay dito. Mag-start na tayong mag-prepare at the same time, no? Habang tayo naghihintay sa ating pastor na pauwi pa naman mamaya. So at the same time, after nating kumain ng mabilis, we'll be having a meeting, no? Siguro kahit saglit lang yan. At may mga discuss lang rin with our Ladies President, Sister Doris. Yan. Amen. So, God bless you, Kuya Emil. Hallelujah. Tayo yumuko at manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos na katastasan, na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ni Abraham, ni Jacob at hallelujah, ni Israel. Hallelujah. Lord, salamat Lord sa mga biyaya Lord, sa mga blessing Lord, sa mga salita Lord na pinahayag mo sa amin Lord. Hallelujah. Papasalamat lang kami Lord sa kabutihan mo Lord. Hallelujah. Naway Lord, ang mga salita na ito Lord, na may pamuhin namin Lord. Hallelujah. Salamat Lord sa mga ginamit mo Lord. Hallelujah. Na sa MC at nagsong leader Lord, sa Brother Nas Lord, ikaw magpala Lord sa kanyang buhay Lord, maging sa Bible study Lord, kay Brother Sunny Lord, ikaw na magpala sa kanya Lord, sa kanyang buhay Lord, maging sa buong pamilya niya Lord, maging sa kay Brother Mike Hailo Lord, ikaw na magpala Lord, ikaw na Lord din magbalik Lord ng kalakasan na nawala sa kanya Lord, at pagpalain mo siya Lord ng mahigit Lord. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat lang kami Lord sa lahat Lord, dalangin din namin Lord ng tithes and offering Lord, mission fund, hallelujah, hallelujah, building fund, ikaw na rin Lord ang magpala Lord sa mga kamay na nag-abot nito Lord. Hallelujah. Ikaw na magpala Lord sa mga negosyo, sa mga trabaho Lord. Hallelujah. Wala kami ibang masabi Lord kundi salamat Lord. Nagpapasalamat din kami Lord. Hallelujah. Sa mga youth Lord na ginamit mo Lord sa multimedia team at sa music team. Hallelujah. Ikaw na magpala sa kanila Lord, sa mga gift na ginamit Lord. Ikaw na magpala at magbalik ng mga kalakasan na sa kanila Lord. Hallelujah. Lord, dalangin din namin Lord na ang patuloy mo Lord na pag-ingat sa amin Lord, kung paano mo kami dinako dito Lord, ganun din sa amin pag-uwi Lord. Ikaw na siya mag-ingat Lord. Dalangin din namin Lord sa mga pagkain Lord na kakain namin Lord. Pinagpala mo na kami Lord sa spiritual Lord, at ngayon Lord kakain din kami Lord sa aming natural na food Lord. Ikaw na magbasta ito Lord, maglinis at maging kalakasan Lord sa aming mga physical na katawan. Hallelujah. Lord, wala kami ibang masabi
Salamat sa mga biyaya, Lord. Salamat sa kabutihan mo, Lord. Sa iyo lang namin, Lord, binabayig lahat ng papuri, pasasalamat. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. God bless you, Kuya Emil. Amen. So, habang